Sir, yung binabanggit niyo po kanina kay Sir Ted, yung tungkol po dun sa ang gusto ng Filipino-Chinese community ay quick resolution kung sakali mang may mga mahuhuli no, na talaga mapapatunayan na may kinalaman dito sa kidnapping cases. May binanggit din po kasi yung DOJ tungkol daw dun sa pagtatatag ng special court para sa mga kaso ng kidnapping. Ano po ito? Yung, napag-usapan namin yun. Mm-mm. Yun na actually nanggaling kay Secretary yun. Nakikipag-usap siya sa Supreme Court at he thinks there is a chance na mapaglagay ng special court para magkaroon naman ng kumpiyansa ang mga na talaga May ginagawa. the dispensation of justice will be fast. Opo, opo. At gaano daw po katagal bago ito posibleng maipatupad? Yung tinatawag nila na special court for kidnapping ng mga Filipino-Chinese group po. I'm not so sure how fast, pero I think we're talking of weeks or month or two. Parang ganun na intindi ko. Hindi naman nagsabi ng definite date, pero the way the secretary was speaking, nakikipag-usap na siya. Sa inyo po ba, Sir Sergio, sa grupo ninyo? Kasi kanina nabanggit niyo po kay Sir Ted, meron na talaga mga investors sa parang lumipat na no, sa ibang bansa katulad ng Canada. Pero yung mga nandito ngayon na mga negosyante, natuloy pa rin po ang kanilang business. May mga lumalapit po ba sa inyo? Kumbaga yung sense of safety po nila, pinangangambahan na ngayon? Ano naman yun? Ordinary na yun. Pagka nakakausap talaga yung mga na natatakot sila talaga. Meron talaga mga kumukuha ng mga bodyguard, meron kumukuha ng Pati nga yung mga bodyguard nila, kung minsan pinagdududahan nila. Dahil kung galing sa military, natatakot sila ngayon. Opo, opo. Meron natatakot talaga. Opo. Di ba alis dahil from their information, inside information nila sa grupo, third cases in the space of several weeks, a few weeks, no? Marami yun. Kaya po yung sinasabi nyo kanina na quick resolution or quick response nga po ng gobyerno tungkol dito sa issue na to, gaano kahalaga na mabilis po itong masolusyonan talaga, hindi lang po para sa seguridad ng Filipino-Chinese community, maging po sa confidence din at business climate po ng Pilipinas? Alam mo, noong araw, pag nagkukuha tayo ng investors, ang sinasabi nila, mahirap dyan sa Pilipinas dahil policy nyo erratic. Pangalawa, maraming red tape. Pero yung red tape, nababawasan na dahil sa pagkakatayo ng ARTAB. Naririnig nila yan. Ano? Tapos nadagdagan ng corruption sa gobyerno. Ano? Yan yung races. And then, to cap it all, doon sa laktes na yun, kulelat na tayo sa investment dito sa ASEAN. Kulelat tayo, in spite of the fact na mayroong pumapasok dito, in spite of the fact na marami tayong good points, tumataas sa GDP natin, GNP natin, kulela tayo sa investment. Nadagdagan pa nitong kidnapping. Where do you go? Kung ikaw yung investor, papasok ka rin sa Pilipinas, namimili ka, Vietnam, Thailand, Malaysia, ba't ka pupunta sa Pilipinas? Yun ang ang dami ng rason before na to go, nadagdagan pa niya, nadagdagan pa niya, may mga counties na nag-advisory sa mga citizen nila. Isang county lang magana, gayahan na yan yun ang problema. Kulelat na nga tayo, lalo pa tayo makukulelat tayo dyan. Kaya nga, worried kami.